Hello mga bata! Magandang araw! Ako muli si Teacher Jenica at narito ako upang magbahagi muli ng panibagong kwento. Pero bago tayo mag-start, tayo po muna ay mag-action song. Alam niyo po ba yung Making Melody? Okay, ganito po yan. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Una po, thumbs in. Next, elbows up, knees bend, feet apart, head bend, eyes on top, tongues out, and then sa last, iikot po tayo. Ready na po? Ready, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, feet apart, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, feet apart, head bend, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, feet apart, head bend, eyes on top, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, feet apart, head bend, eyes on top, tongues out, sing. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Thumbs in, elbows up, knees bend, feet apart, head bend, eyes on top, tongues out, turn out. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. There's a joy, joy, joy. Okay, bago tayo mag-start sa ating kwento, tayo po muna mag-pray. Paano po manalangin? 1, pagdiitin ng kamay. 2, yuko. 3, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na makakapakinig at matututo muli kami ng kwento. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name, Amen.
Okay, ngayon punta na tayo sa ating kwento. Ang pamagat po ng ating kwento ay pagmamay-ari ng Diyos ang mga halaman at may kapangyarihan siyang patubuin o palantahin ang mga ito. Pero bago yon, natatandaan niyo po ba si Jonah? Di ba siya yung inutusan ng Diyos na pumunta sa bayan ng Ninive para balaan yung mga tao doon na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil pag hindi sila nagsisi at di nila ginawa yun, ang Diyos po ay wawasakin ang kanilang lugar. Pero imbis na sundin ni Jonas po yun, ni Jonah, hindi niya po yun sinunod. Siya ay tumakas sa Diyos. Kaya, siya po ay ipinatapon ng Diyos sa dagat. Sumakay siya sa may isang barko. Tumakas siya kasi ayaw niyang sundin yung utos ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kagalit niya o kaaway ng mga lahi niya yung mga tao po doon. Kaya ayaw niya na maligtas yung mga tao doon. Gusto niya na parusahan ng Panginoon yung mga tao doon dahil sobrang masama na yung mga tao sa Ninive. Kaya tumakas siya upang hindi sundin yung utos ng Diyos. Ang ginawa doon sa kanya ng Panginoon, siya ay tinatapon sa dagat at kinain siya ng malaking isda. Ilang araw siyang nandoon. Nung na-realize niya na mali yung ginawa niya, siya po ay nanalangin at humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya niluwal siya at pinalabas po siya ng Panginoon sa may malaking isda. Okay. Nung ma-realize niya yon, siya ay pumunta na po sa bayan ng Ninive. Saan po siya pumunta? Sa bayan ng Ninive. Ayan, at sinabi niya sa mga taga doon na kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan, ay wawasakin po ng Panginoon ang kanilang lugar. Kaya, ang ginawa ng mga tao doon ay nagsisi sa kanilang kasalanan. Nagsuot po sila ng damit panluksa. Ibig sabihin po noon, sila ay nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Narinig din po yun ng hari sa kanila. At siya din po ay nagsuot ng damit na panluksa. Bakit nga po kailangan pumunta ni Jonah sa Ninive? Para ipamalita sa mga taga roon na wawasakin ng Diyos ang kanilang lugar. Dahil ano? Dahil sila ay nagiging masama na. Kaya ayan, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. At po nung nakita ng Diyos na nagsisi na sila sa kanilang kasalanan, hindi na po wawasakan ng Diyos ang kanilang lugar. Ayan, nakita po nila na nagbago yung mga tao doon. Nakita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hindi na niya mawasakin yung kanilang lugar. Pero, galit si Jonas. Naghalit si Jonas sa Diyos. Nagtampo siya. Kasi, ang gusto niya sa mga tao roon ay parusahan ng Diyos. Dahil nga kaaway nila, yung mga taga-Ninive ng kanilang lahi. Gusto niya na maparusahan yung mga tao doon. Kaya hindi natuwa si Jonas. Sino po hindi natuwa? Si Jonas. Ayan, nagalit siya sa Panginoon. Naupo siya sa tabi at nilingap niya ang mga gawain ng Panginoon, ang lahat ng ginawa ng Diyos. Nakita siya ng Panginoon, sabi niya, Jonas, may karapatan ka bang magalit? Sabi ng Panginoon kay Jonas. Ayan, kaya naupo po si Jonas sa isang tabi upang pagmasdan yung mga ginawa ng Diyos. Ayan. Habang nakaupo po siya, ay siya ay nakatulog. Binigyan naman po siya ng Panginoon ng isang halaman na yung baging, yung para pang ano po sa kanya, pang silong. Ayan. Pinatubo ng Panginoon ng isang baging upang isilungan si Jonas habang siya ay natutulog. At nang magising po si Jonas, nakita niya na nalanta yung
nanalanta yung baging at nagalit ulit siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Jonas, may karapatan ka bang magalit? Ako ang gumawa nito. At ako rin ang maglalanta nito, sabi ng Panginoon kay Jonas. Kaya si Jonas po ay natuto na sumunod sa Panginoon. Diba? Si Jonas, hindi siya sumunod sa Panginoon nung una, pero nung na-realize po niya na mali yung ginawa niya, sinunod niya po yung Panginoon, di ba? Ganon din yung mga tao sa Ninive. Sinunod nila agad yung Panginoon. Pero nagalit ulit si Jonah. Sa tingin niyo po ba maganda yon? Di ba? Hindi. Lalo na kung sa Diyos po tayo magagalit. Kasalanan po yun. Dapat hindi tayo nagagalit sa Panginoon kasi siya yung gumawa sa mundo. Siya yung gumawa sa atin. Lahat ng bagay na nandito galing sa Kanya. Kaya dapat hindi tayo nagrereklamo or hindi tayo nagagalit sa Kanya. Kasalanan yon. Magbigay nga kayo ng uri ng kasalanan. Nagmumura, nagsisinungaling, nagdadabog. Ano pa yan? Nagbabad finger. Lahat yan kasalanan. Saan po napupunta yung makasalanan? Sa impyerno. Anong meron sa impyerno? Apoy at uod na hindi namamatay. Gusto nyo ba yun? Papasok sa iba't ibang parte ng katawan nyo? Ayaw, di ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para lang pagbayaran yung ating kasalanan. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin siya sa ating puso bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Siyempre, pagtitiwalaan din natin siya. Diba? Okay, gusto niyo po ba tanggapin si Jesus? Opo. Sige po, tayo po mag-pray. Sabi ng Panginoon, once na tanggapin natin siya ng buong puso, bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, ay tayo po ay magkakaroon ng libreng regalo. Ano yon? Buhay na walang hanggan sa langit. Sige po, let's pray. Pagdikitin yung kamay, yuko, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito at sa natapos na kwento. Nawa po ay marami kaming natutunan. Patawarin niyo po kami kung minsan hindi po kami sumusunod sa inyo. Patawarin niyo rin po kami sa mga kasalanang nagagawa namin. Pinapapasok po namin kayo sa aming puso bilang Diyos at sarili naming tagapagligtas. Kayo po ang patuloy na maghari at manguna sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Okay, pero bago tayo magtapos, narito po muna ang ating memory verse. Basahin ko po. Psalms 147 verse 15. Sabi dito, He sendeth forth His commandment upon earth, His word runneth very swiftly. Ang ibig lang pong sabihin ng Panginoon dito, na siya po ay nagsugo ng mga siya po ay nagsugo o nagbigay ng utos. Kaya yung salita niya ay kailangan din natin, yung salita din po niya ay tumatakbo ng mabilis. Ibig sabihin nun, kailangan sinusunod natin yung utos ng Diyos. Ayan. Pag hindi natin sinusunod yun, di ba kasalanan yun? Kaya dapat tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Okay, at dito po nagtatapos yung ating kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!